ko si Miggy na nagmamadali din na bumalik sa kanyang kotse. Patay na ako nito pagdating sa bahay. Kailangan kong makahanap ng palusot. Sino ba yung mahabol sa'yo, Inay? Wala ko yun, Manong. Okay, sabi mo eh. Nakahinga ako ng maluwag nang makalayo na kami at mukhang hindi rin naman na nakasunod pa sa amin sa Miggy. Nakatulog pala ako at pagising ko hindi na tumatakbo ang taxi. Mukhang nandito na yata ako sa bahay. Manong, magkano? Tanong ko rito ngunit hindi sumagot. Manong, kinuha ko ang pera ko sa wallet at ibibigay na sana rito ngunit ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makitang hindi ang taxi driver ang nasa driver's seat, kundi ang lalaking tinatakasan ko. Kuya Miggy? Gulat na sambit ko. Looks like you slept well, my naughty wife. Sabi nito habang masamang nakatingin sa kinaroroonan ko. Nang suyurin ko ang kabuuan ng sakyan ay ngayon ko lang napagtanto na hindi na ito ang taxi na sinasakyan ko kanina. Paano ko napunta dito? Takan-taka na tanong ko. Tinulak ko ang pinto ng kotse pero hindi ko mabuksan. Bakit hindi ko man lang namalayang binuhat niya ako para ilipat dito? Mas lalo ako nataranta na lumabas ito at umikot para pagbuksan ako. Nang mabuksan ang pinto ay pumasok naman ito at tumabi pa sa tabi ko. Why do you have to run away from me, ha? Umiigting ang panga na tanong niya sa akin. Pinasan niya aking panga at pinalitan ng haplos, pagapang sa aking leeg hanggang sa aking dibdib. Sunod-sunod ako napalunok. Did you think you could run away from me, Vivian? Nanlaki ang mga mata ko nang unti-unti nitong tinatanggal ang pagkabata ng uniform ko. Kagad kong pinigilan ang kamay niya. Huwag! Pigil ko at tila nagmamakaawa ang mga mata ko sa kanya. Give me one reason to stop. Nag-isip naman kaagad ako ng dahilan para itigil niya ang binabalak niya sa akin. Dahil underage pa lang ako. Kakasuhan kita kapag tinuloy mo mga balak mo. Buong tapang na sabi ko pero nanginginig ang boses ko. Ngumisi siya. Tingnan natin kung kakasuhan mo pa ako pagkatapos nitong gagawin ko. You will hate me now, but you will love it after. I swear. Pilyong sabi niya at itinulak ako para mapahiga. Nagabot ang lakas ng tibok ng puso ko at ang bilis ng aking paghinga. Lalong-lalo na nang pumaibabaw siya sa akin. Huwag! Hinawakan ko ang kamay niya para huwag niyang ituloy ang pagtatanggal ng botones ng uniform ko. Tell me, what are you doing at your professor's house? One wrong answer, I will tear your uniform. Tanong na may pagbabanta sa akin. Tinuruan niya lang ako. Oo, tinuruan niya ako dahil ako yung may pinaka-lowest na score sa classroom. Nauutal, nasagot ko. Kahit na nakakahiya na malaman niya ang totoo ay sinabi ko pa rin. Really? Bakit kailangan sa bahay niya? O baka naman may ginagawa kayong iba? Ganito ba? Kaagad nanlaki ang mga mata ko nang inilapit niya ang kanyang muka sa aking leeg at walang pag-aalilangan na hinalikan ako roon. Kuya Miggy! Pagtutol ko. Hindi ito tumigil. Pakiramdam ko yung sinisip-sip niya pa ang leeg ko. Magiging dahilan na naman ito para magkaroon ako ng kiss marks. Huwag! Itinulak ko siya pero hindi ko nagawang alisin siya sa ibabaw ko. Let's do it here in my car. I have never experienced that. I would experience that with you, my naughty wife. He whispered using his attractive voice. Sunod-sunod ako napanunok. Ayoko! Muli ko siyang itinulak kaya mas lalong nanlisik ang kanyang mga mata. Natigilan ito at tinitigan ako. Kasunod noon ay ang bigla niyang pagwasak sa suot kong uniform. Gusto mo ba na pinipilit pa kita? Inis na sabi niya habang pinupunit ang uniform ko. Bigla akong nanlamig dahil tuluyan niyang nahubad sa akin ang uniform ko. Walang pag-aalilangan niyang sinunggaban ng halik ang aking leeg. Naluha ako at napahikbi. Natigilan siya at tinitigan ako. Napalingon ako sa driver's seat dahil biglang tumunog ang kanyang phone. Sunod-sunod ang pag-ring nito. Hanggat hindi niya ito sinasagot ay tila ayaw ring tumigil. Yung phone mo? Turo ko. Sa wakas ay umalis ito sa ibabaw ko. Pinulit niya rin ang uniform ko at inihagis sa akin. Sa susunod na makikipagtaguan ka sa akin, siguraduhin mong hindi kita makikita. Dahil sa oras na makita kita, ganito ang gagawin ko sa'yo. Huwag mo na subukan po ulit na pahabulin ako, Vivian. You know how I get angry. I will make sure that nothing will be left on you.
Not even your cute underwear. He caressed my hair and pretended to kiss me in a gentle way on my forehead. Bumaba rin ang paningin niya sa mga hita kong nakabalandra sa kanyang paningin. Ngayon ko lang napansin na nakabalandra sa kanyang panty ko. Say thanks to the person who called me. Sabi nito, sa katuluyan ng umalis sa tabi ko. Lumabas ito at umikot muli sa driver's seat. Inis na sinagot niyang tumatawag sa kanya. Who's this? Hey bro, this is Alan. Rinig na rinig ko ang pag-uusap nila habang unti-unti ko sinusuot pabalik ang uniform ko. Anong kailangan mo? Dama ko sa boses niyang inis. It seems you're not in the mood, Buddy. Why aren't you in the mood? Let me guess. Is it because of the woman? Hindi natuloy nito ang sasabihin habang nakatingin sa akin. It's just my fake sister. Pinapainit niya na sobrang ulo ko. Your fake sister again. Tumawa ang nasa kabilang linya. Kilala ko ng kausap ni Miggy. By the way, I just want to tell you that we are here in Manila and we plan to go to your house tomorrow. I'm with my brother and Zaki. You have a brother? Yep. I forgot to tell you. I have a brother here in Manila. He is a teacher at a famous university. So, see you tomorrow. Whatever. Pagpasok ko sa aking kwarto, dumiretso ako sa banyo para maglinis ng katawan. Mabuti na lang nagmamadaling umuwi si Miggy dahil may pupuntahan kaya hinatid niya muna ako dito sa bahay. Habang pinagsasawa ko ang katawan ko sa tubig ay bigla na lang nag-flashback sa isip ko ang marahas na halik ni Miggy. Habang napapapikit ako ay mas lalo lang nabubuhay ang mga halik niya sa leeg at dibdib ko. Nang pagmasdan ko ang sarili sa salamin, nakita ko ang pamumulan ng leeg ko. Nilagyan niya na naman ako ng mga kiss marks at maging sa akin dibdib ay meron din. Mas binilisan ko na lang ang pagligo dahil nagiinit ang katawan ko tuwing naalala ko ang mga halik niya. Ganito ba talaga ito? Bakit ako mangiinit na parang nasasabik sa halik niya? Iniling-iling ko na lang ang aking ulo. Hinila ko ang tuwalya na nakasabit at ibinalot ko sa aking katawan. Paglabas ko, nabungaran ko si Manang Lucy. Nang tingnan ko ang hawak nito ay isang laptop. Manang Lucy, para kanina po yan. Inilapag niya iyon sa table ko. Wala sa handsome mong asawa iya. Nakangiting sagot ni Manang. Ho? Bakit? Bakit niyo ko binigyan yan? Hindi ko alam. Siguro baka gusto niyo mag-focus ka sa study mo. O diba? Meron din naman palang kabaitan na tinatago itong kuya mo. Asawa mo. Panunokso ni Manang sa akin. Halos kurutin pa niya ang tagiliran ko. Hindi ko alam kung kinikilig ba ito o ano. Napangiti na lang ako habang pinupunasan ko ang buhok ko. Hindi ko naiwasang mapakagat ng labi. Tingnan mo na, dali. Excited pa yata si Manang kaysa sa akin na gamitin ito. Mamaya na ho, Manang. Magbibihis lang ako. O sige, magbihis ka na. Baka lamigin ka. Iniwan ko muna sandali doon si Manang para magbihis ng pantulog. Pinili ko yung pajama ang partner. Pagbalik ko ay naroon pa rin si Manang at hinihintay ako. Si Miggy po, Manang. Nandiyan na ba siya? Kararating lang niya ha. Pagkarating niya nga ibinigay niya sa akin ito. Ako na daw ang magbigay sa'yo. Ang laki ng mga ngiti ni Manang. Hindi ko talaga alam kung ano ang mga nasa isip nito. At alam mo ba iha? Pahabol pa nito. Ano po? Bagong gupit ang mister mo. Ano kayang itsura niya? Sa isip-isip ko. Kamukha niya na yung pinapanood ko sa Turk drama. Ano po yung Turk drama? Manang? Ay naku, hindi ko talaga mabanggit. Napakamo tuloy ito sa ulo dahil sa hindi mabanggit na kung ano. Alam ko na. Basta, meron yung halik sa dulo eh. Nakalimutan ko na. Makalimutan na talaga ang Manang Lucy mo. Muli ay napakamot ito sa ulo. Baka po, Turkish drama, Manang. Sabi ko dito. Lumapad ang kanyang mga ngiti at ang maging kanyang mga matay kumislap din. Yun nga, iha. Ang galing mo. Nahulaan mo. Nanonood ka pa rin pala ng mga ganyan, Manang. Asar ko dito. Abay, oo naman. Yan na lang yung nagpapakilig sa akin. At saka nagbabasa din ako ng mga novel tuwing gabi. Hindi ko akalaing napaka-romantic pala nitong si Manang. Pero, no boyfriend since birth. Akalain mo yun, Manang? Kahit puyat, maaga pa rin kayong nagigising. Siyempre naman, iha. Meron akong sekreto dyan. Sekreto? Anong sekreto niyo, Manang? Secret!
Naisahan pa yata ako. Matutulog na ako, iha. Maglock ka na ng pinto, baka mamaya gapangin ka pa dito ni... Hindi na ituloy ni Manang ang gusto sabihin dahil binantaan ko ito ng tingin. Sige na nga, alis na ako. Tuluyan na itong lumabas. Ako naman ay naiwan sa kwarto ko na mag-isa. Sinulipan ko ang aking laptop. Paano ko nga ba siya pasasalamatan? Nang mapaupo sa kama ay biglang tumunog ang aking tiyan. Bigla yata ako nagutom at tila may gusto akong kainin. Lumabas na lang muna ako para tahakin ang kusina. Patay na ang mga ilaw sa pasilyo at nang madaanan ko ang kwarto ni Miggy ay napatigil ako. Kakatukin ko sana ang pintuan nito para magpasalamat ngunit nagdalawang isip ako. Hindi ko na lang itinuloy. Huminga ako ng malalim bago tuluyang naglakad pababa. Tinaha ko ang kusina. Tinignan ko ang ref kung meron ako maluluto pero ang ending, nanubig ang bibig ko sa itlog. Itlog na pula pero gusto ko may matamis. Kaya ang ending naman ay nilagyan ko ito ng asukal. Sarap na sarap ako habang kumakain. Matamis na maalat. Ang weird pero itong gusto ng tiyan ko. Wala akong magagawa kundi ang kumain na lang. Patapos na ako nang may marinig ako mga hakbang palapit sa kinaroroonan ko. Hinintay kong masilayan ko kung sino itong ngunit na paawang alabi ko nang bumungad sa aking paningin ang kuya ko. Ang asawa ko. Ang asawa ko napakagwapo ngunit may saltik. Walang suot na pang itaas. Half naked ang loko. Tumaas naman ang aking paningin. Nagtagal sa kanyang mukha. Nagpagupit nga ito ng buhok at mas lalo na itong gumuwapo dahil sa klase ng gupit niya. Mas bumata din ang kanyang mukha. Bumaba naman sa kanyang dibdib ang aking paningin. Napaawang na naman ang labi ko nang makita ang munting balahibo doon at maging sa kanyang puson. Napalunok ako. He is perfect. Oh my God. Hindi ko akalaing magtatagal ang titig ko sa umbok ng pagitan ng kanyang mga hita. Tanging boxer short lang kasi ang suot nito at bakat na bakat pa roon yung sawa niya. Are you measuring between my thighs with your eyes? Tanong niya gamit ang pilyong ngiti nito. Tumikim ka agad ako. I realized doon ako nakatingin at nakanganga. Naglakad itong palapit sa akin, tumigil sa aking harapan. You can measure it with your precious hand and mouth. Pilyong sabi niya sa akin. Napaatras tuloy ako. Hindi ako nakatingin dyan, no? Ingos ko at iniiwas ang mga tingin. Nagsinungaling pa rin ako. Kahit halatang halata na. I heard his soft laugh. Really? Oo naman. Don't worry. When you're 18, you'll be free to touch it anytime. Nanlaki ka agad ang mga mata ko sa sinabi niya. Pervert! Hindi ko hahawakan yan kahit kailan. Kakainin mo rin yung sinabi mo. Mas lalo itong ngumisi. Mas lalo ako napaatras na lumapit pa ito sa akin. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang aking labi. Tila pinunasan niya rin ang gilid nito. Pagkatapos ay dinilaan ang kanyang daliri na ipinunas sa gilid ng aking labi. Anong kinain mo? Biglang nang iba ang lasa ng kanyang mukha. Shit! What kind of food did you eat? Why does it taste like this? Halos masok ka siya dahil sa matamis lang naman iyon at maalat. Itlog na maalat na may asukal? Sagot ko kaagad dito. What? Nagtungo ito sa lababo at doon pinunasan ang kanyang labi. Yan ang napapala sa taong manyak. Pupunasan ang labi ng iba gamit ang daliri tapos didilaan din pagkatapos. Ano nangyayari dito? Napatingin ka agad ako sa pintuan nang marinig ang boses ni Tita Emily. Tita Emily? Hindi ako makapaniwalang gising pa pala ito. Ano nangyayari dito? Nag-aaway ba kayo? Tanong niya sa amin. Hindi po, tita. Sagot ko. Lumapit ito sa akin at tiningnan ang itlog na maalat sa plato. Tinikman niya rin iyon. Hindi naman nag-iba ang mukha ni tita nang tikman niya ito. Masarap. Sambit niya pagkatapos niyang tikman ito. Alam mo, same talaga tayo na nagbubuntis ako sa anak ko. Ganito ang pinaglilidhan ko. Sino po yung pinagbibuntis niyo, tita? Akala ko po kasi wala kayong anak. Gulong-gulo naman ako. Paano nagbuntis si tita kung ang pagkakaalam ko'y wala naman siyang anak? Ano kasi? Nakunan ako nun. Hindi siya natuloy. Paliwanag naman ito. Ganun po ba? Oo. Sayang naman kung ganoon. Siguro kung nabubuhay siya ngayon, magkasintanda kayo. Dagdag pa nito. Ngumiti na lamang ako. Nang sulyapan ko si Miggy, nasa lababo pa rin ito at nagsusuka na. Oh, ano nangyayari sa'yo, Miggy? Parang ikaw na yung buntis. Ikaw pa nagsusuka? Pangasar ni tita. Paano ba naman kasi yung kinakain ng pet ninyong pamangkin? Maalat na matamis pa. Inis na sagot nito.
Ganito talaga ang mga buntis. Kung hindi masarap sa panlasa mo, sa kanila masarap. Kaya magtiis ka. Kung di naman ang ama, kaya dapat magtiis ka. Natigilan ako sa sinabi ni tita. Alam niya kaya na si Miggy ang ama na pinagbubuntis ko? That's not mine. Kagad naman ang sabi ni Miggy. Yun ang akala mo. Well, maiwan ko na kayong dalawa. Tinalikuran na rin kami ni tita. Naiwan na lang kaming dalawa ni Miggy sa kusina. Nang matapos ito sa pagsusuka sa lababo, tinawag ko ito. Kuya Miggy, tikman mo itong itlog na maalat. Lumapit ako sa kanya at inilapit sa kanyang bibig. Kaagad naman niyang tinabig ang aking kamay. Hindi mo ba nakita? Ayoko nga ng lasa niyan. Iba naman kasi to. Wala tong asukal. Pure maalat lang. Kahit na. Inis na sagot niya. Kahit na kunot ang noon niya, hindi pa rin naman maaalis. Nagwapong-gwapo pa rin ako sa kanya. Anong gusto mong kainin? Pagluluto kita. Bilang salamat at kapalit sa pagbibigay mo ng laptop sa akin. Gusto kong bumawi. Tanitigan niya ako. Maya-maya lang ay hinapit niya ang bewang ko na nagpalaki ng aking mga mata. Tinukod ko sa kanya dibdib ang mga kamay ko para hindi ako masyadong mapalapit sa kanya. She stared at my lips. Gusto mong bumawi? Tanong niya sa akin. Napaawang ang labi ko. Oo. Sagot ko. Now kiss me. Ha? Natulala ako ng ilang segundo. Are you going to kiss me or not? Tila nababagot na sabi niya. No. Kaagad na sagot ko. I'm not taking no for an answer. Mas lalong nanlaki ang aking mga mata nang hilahin niyang ang iilang hibla ng buhok ko. Para mapatingala, kaya hinalikan niya kaagad ako. Napapikit ako. Nagustuhan ko ang halik niya. Ito yung hinahanap-hanap ko pero hindi ko matuloy kung ano talaga ang gusto ko. Halik niya talaga yung hinahanap-hanap ko. Kapwa kaming nakapikit. Napakapit ako sa kanyang balikat. Hindi ko kasi alam kung paano tumugo ng halik. Ano bang malay ko sa paghalik? Open your lips, Vivian. Utos niya. Ha? Paano? Tanging nasabi ko. Muli niya na namang inangkin ang labi ko. Tom. He cursed between his kisses to me. Naramdaman ko na lang na binuhat niya na ako at ipinatong sa lababo. Gumapang ang labi niya sa akin pa nga hanggang sa bumaba sa aking leeg. I'm not a gentleman, Vivian. Bulong nito sa akin. I'm not gentle when it comes to bed. All I want is to fuck you so hard that you'll scream my name and be sore the next day. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya. But this is not the time for that. You'll get there when you're 18. You still lack practice. I want you to prepare for that day because I won't let you walk after our hard fuck. Paalala niya. Nanatiling nakaawang ang labi ko. For now, yan lang muna. Learn to kiss first. You don't know how to kiss yet. Hindi ko inaasanang narinig ko mula sa kanya. Hindi ako marunong humalik. Kaya ba ayaw niya ituloy? Nakakahiya yung sinabi niya. Bukas huwag kang lumabas ng kwarto. Tugon niya habang inaayos ko ang damit ko at ang pajama ko hindi ko na naisuot pa dahil punit na. Bakit? Bakit hindi ako pwedeng lumabas ng kwarto? Just do as I say. Don't ask any more questions. Tinalikuran niya na lang ako at basta na lang iniwan. Tanaw ko ang likod niya at ang matambok niyang pang-upo. Naiwan akong tulala. Halos 9 na ng umaga ako nagising. Hinawi ko yung mga kortina para naman maramdaman ko yung init sa labas. Pagkatapos kong maligo ay nagbihis ako ng komportable sa katawan ko. Manipis na sando at short. Naalala ko sinabi ni Miggy kagabi. Hindi ako pwedeng lumabas ng kwarto. Bakit naman? Pagkatapos niya ako sabihan na hindi ako marunong humalik. Ngayon naman hindi niya ako palalabasin ng kwarto na ito. Makikita niya, matututo rin akong humalik. Napalingon ako sa pintuan nang bumukas ang pintuan ng kwarto ko. Si Manang ang pumasok, may dalang food tray. Iha, ito na ang almusal mo. Pinadala ni senyorito dito sa kwarto mo. Ano pong meron sa labas, Manang? Bakit ayaw kong palabasin ni Miggy? Wala naman. Mga barkada niya kasan dumating at nagkakasiyahan sila sa pool. Ganun ba? Mula rito ay rinig ko ang tali ng mga babae. May mga babae po ba, Manang? Napayo ko si Manang kaya alam ko na ang sagot. May babae na naman si Miggy. Harap-harapan niya ipinapakita sa akin at alam ko sa sarili ko nasasaktan ako. Sanay na ho ako, Manang. Malungkot na tugon ko.
Sige na, Iya. Kumain ka na. Babalik na ako sa labas kasi baka may uutos pa sa akin ng asawa mo. Sige po, Manang. Tanaw ko na lang ang pag-alis dito. Kumain na rin ako dahil gutom na. Iinom na sana ako ng tubig ngunit wala namang tubig na isinama si Manang. Tinignan ko ang pinto. Nagdadalawang isip na lumabas pero sinunod ko pa rin ang gusto ng tiyan ko. Kailangan ko uminom ng tubig. Dahan-dahan lang ako lumabas ng kwarto hanggang sa makababa. Nang dumaan ako sa salay, wala naman tao kaya nakahinga ako ng maluwag. Siguro naman nandoon silang lahat sa pool. Nang makapasok sa kusina, isang lalaking nakatalikod ang nadatnan ko. Tila pamilyar ang likod nito. Sino ka? Tanong ko rito. Unti-unti itong humarap sa akin. Muntikan ko nang mabitawan ng food tray na dala ko dahil kilala ko ang lalaki na sa harapan ko. Oh, Professor Alden? Takang-taka na sambit ko. Halos hindi ako makapaniwalang nandito siya sa harapan ko. Naalala ko tuloy ang ginawa kong pagtakbo at pagtakas sa kanya para lang hindi siya makita ni Mickey. Panaginip ba ito? Hi, Miss Burlington. Bati nito sa akin. Ano pong ginagawa niyo rito? Panaginip ba to? Sinampal-sampal kong aking mukha ngunit hindi naman ako nagising. He smiled. You're not dreaming, Vivian. I'm really here in front of you. I never thought that my brother would bring me here. And I never thought that my brother and your brother were friends. I actually met your older brother. Miguel Burlington, right? Nanlaki ang mga mata ko. Nagkakilala na kayo? Hindi ka ba niya sinundo? Wala. Huwag mo na isipin yung sinabi ko. Natauhan ako sa naging tanong ko. Natawa pa ito. Isipin ito'y nababaliw ako. Bakit ko ba naitanong yun? Hindi naman. Bakit naman niya ako susuntukin, Miss Burlington? May nagawa ba ako masama para gawin niya sa akin yun? Ha? Wala naman. Ano palang ginagawa niyo dito sa kusina? Kukuha lang ako ng tubig. Sige ako nagkukuha para sa inyo, Professor. Actually, we're not at school so you can call me by my name, Vivian. It's too professional if you call me Professor. We're not at school. Oo nga po eh. Napakamot na lang tuloy ako sa aking ulo. Mas nakakailang naman kung tatawagin ko siyang Alden. Hey Alden. Hello Alden. Kumusta ka na Alden? Masyadong nakakailang. About last night. You may think I forgot about that. He said smiling at me. Patay, hindi pa niya nakalimutan yun. Parang baliw na kinakausap ko ng aking sarili. Ang alin ho? Wala ako natatandaan, Professor. Pagmamaang-maangan ko. Ngayon, nagkukunwari ka nakalimutan mo atraso mo sa akin. Yun po ba yung pagtakbo ko kagabi? Pasensya na po kayo. Yeah. Have you forgotten that you stepped on my foot? He didn't let me finish speaking. Hala, bakit hindi ko napansin yun? Nakakahiya ka, Vivian. Halos guluhin ko na ang buhok ko dahil sa hiya at sa pagkausap ko sa aking sarili. Ikukuha ko na lang mo kayo ng tubig. So, excuse me lang ho, ako'y dadaan. Pag-iiba ko sa usapan. Narinig ko naman na natawa ito. Buti na lang natawa sa sinabi ko. Kung hindi baka ibagsak niya ako. Sino ba naman ang estudyante nga apak sa paan ng isang professor? Binuksan ko ang ref para kumuha ng tubig habang nasa likuran ko pa rin si Prof. Alden. Nakakailang naman kasi. Alam ko nakatingin siya sa akin. Ngayon ko lang naalala ang nipis pala ng sando ko at napakaiksipan ng suot ko pang ibaba. Nang humarap ako rito ay nahuli ko siyang nakatingin sa akin. Professor, ito na po yung tubig mo. Binugyan ko siya ng isang baso. Hindi ko alam kung bakit ito napangiti habang nakatingin sa akin. Ilang taon ka pa nga lang, Vivian? Tanong niya habang pinapasadahan ako ng tingin. 17. Kaagad na sagot ko. Really? Hindi halatang 17 ka pa lang. Yung hubog ng katawan mo'y dalagan-dalaga na. Natigilan ako sa sinabi nito. Sir, sinusuyod niyo po ba ng tingin ng katawan ko? Tanong ko dito. Ngumiti na naman ito. Huwag mong masamain ang sinabi ko, Miss Burlington. Sinasabi ko lang kung ano yung nakikita ko. Nakangiting sabi nito habang umiiling-iling. Diyan na nga po kayo. Iningusan ko ito. Tinalikuran ko ito para bumalik na rin sa kwarto ko. Kapag nakita pa ako ni Miggy dito, itiyak na magagalit na naman iyon. Miss Burlington, narinig kong tawag nito bago pa man ako makarating sa exit ng kitchen. Natigilan ako at unti-unting nilungon ito. Meron po ba kayong kailangan, Professor? May nakalimutan ka yata, Miss Burlington. Ano ko yan, Professor?
Wala naman ako nakakalimutan. Tingnan mo kung anong kulang sa'yo. Ang hirap sabihin. Nakakailang to sa'yo for sure. Halos ayaw niyang sambitin kaya ako na natiling clueless kung ano ibig niya sabihin. Look at the floor. Turo niya sa sahig. Kaagad naman na nanlaki ang mga mata ko nang makita ang bagay na hindi dapat makita ni Professor. Nag-init kaagad ang aking mga pisngi. Parang hangin na tinakbo ko kaagad ang nipple tape ko na nahublog na pala sa sahig. Hindi ko malang namalayan iyon. Sobrang nakakahiya. Ang mas malala pa si Professor ang nakakita. Pagkatapos ko itong pulutin ay awkward ako napatingin kay Professor. Nakangiwi at hindi alam kung ano ang sasabihin. Professor, yung nahulog. Pagtapal po yun sa sugat. Huwag niyo pong usipin yung nakita niyo ha. Wala po yun. Sige, alis na ako. Kaagad akong tumaliko dito habang nagmamadali ako naglakad para mawala sa kanyang paningin. Narinig ko naman ang mahina mga tawa ni Professor. Hindi ko na kinaya pa, tinakbo ko na agad ang hagdan. Nakakahiya. Halos sabunutan ko ang aking buhok dahil sa hiya. Ano ka ba naman, Vivian? Bakit hindi mo man lang inayos yung pagdikit? Luma na kasi kaya siguro nahulog. Napakamot ako sa aking ulo habang inaakyat ko ang hagdan. Hindi ko nga namalaya nakasalubong ko si Manang. Ay naku, Iya. Kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala. Saan ka ba nagpupunta? Biniling ka pa naman sa akin ng asawa mo na huwag ka daw palalabasin. Nakita ka ba niya? Pag-aalala nito. Hindi po, Manang. Ipinasok ko ang kamay ko sa loob ng sando ko. Puno naman ng pagtataka na tiningnan ako ni Manang. Teka, anong ginagawa mo? Ididikit ko lang po yung nipple tape ko, Manang. Nahulog po kasi kaya tuloy nakakahiya kay Professor. Wala na akong mukha na maiharap sa kanya. Tila naiiyak na sabi ko kay Manang. Bakit kasi nipple tape ang suot mo? Bakit hindi ka gumaya sa akin na push-up bra ang suot ko? Para kahit papaano lumaki naman itong suso ko. Natawa na lang ako bigla sa sinabi ni Manang. Tatawa ka no? Turo pa nito sa aking mukha. Sino naman po hindi matatawa sa iyo, Manang? Hayaan niyo po susubukan ko na ngayon magsuot ng push-up bra. Tama yan, Iya, para naman lumuwa ang mga mata ng asawa mo. Pero teka, ano yung sinasabi mong Professor? Sino yun? Si Professor. Nandito po sa bahay. Magkaibigan pala ang kapatid ni Professor at si Kuya Miggy. Ano naman kung magkaibigan? Meron ka bang nagawa or... Si Miggy po, Manang. Kapag nalaman niyang nandito si Professor, baka magalit yun. Pinagbantaan niya na ako ng isang araw na wag daw ako magkukross o wag daw magkukross ang kanilang landas. Bakit? Bakit naman siya nagagalit sa prop mo? Basta po, Manang, mahabang kwento. Yung mga kaklase ko kasi, naalala niyo si Merlin at Lydia? Napakadaldal ko kasi, tinutokso nila ako kay prof tapos narinig ni Kuya Miggy tapos ayun. Nag-iamot ako na biglang tusukin ni Manang ang tagiliran ko. Sus! Nagsasalos ang asawa mo kung ganoon. Panunokso ni Manang sa akin. Ho? Malabo naman siguro yun. May dinala na siyang babae sa kwarto namin. Harap-harapan niya ako sinasaktan tapos magsiselos. Malabo yun. Nagsiselos ang mister mo, Vivian. Muli na naman tukso ni Manang sa akin. Hindi po mangyayari yun, Manang. Nagagalit lang talaga siya kapag may ibang lalaki umaaligid sa akin. Walang selos doon. Papasok na ako sa kwarto ko. Tuloy ang paalam ko. Third person's POV. Saan ka galing? Tanong ni Alan kay Alden nang makabalik ito sa pool. Uminom lang ako ng tubig. Sagot niya, saka umupo sa tabi nito. May tubig naman dito. Pagtataka ni Alan, nang sulya pa ni Alden ang table ay nakita niyang meron ng tubig doon. Hindi ko napansin. Kaagad na sabi niya. Mula sa kabilang side ng pool ay abala naman si Miggy sa babaeng kausap nito. Nasa kadungan ni Miggy nakaupo ang babae. May hawak na grapes habang isinusubo ito sa kanya. I like how you eat grapes. Maybe it's better if you taste me in your bed. Malanding sabi ng babae habang nakapulupot sa laing ni Miggy ang mga braso nito. Walang paalala na hinalikan siya nito. Mas lalong humigpit ang pagkakapulupot ng babae sa kanyang leeg at naging mapusok ang kanilang paghahalikan. Napaungol ang babae. I like that. Let's go to your room, darling. Pagyaya ng babae gamit ang mapang-akit na mga tingin nito. Later. Bulong ni Miggy at tumayo para iwan muna ito. Saan ka pupunta? Tanong ng babae. Hintayin mo lang ako dyan.
Sagot niya at tinahak ang kinaroroonan ni Allen at Zeki. Kasama na ng mga ito ang kapatid ni Allen na si Alden. Mukhang enjoy na enjoy ka. Kaagad na sabi ni Zeki sa kanya nang makalapit siya sa pwesto ng mga ito. Ang sabi niyo kayo lang pupunta, pero bakit may mga babae? Inis na tanong ni Miggy. Nagrereklamo ka? Nag-enjoy ka naman. Ngayon ka pa nagreklamo. Natatawang sabi ni Allen. Bakit kaya hindi mo nalang ipakilala sa amin yung fake sister mo? Pang-asar ni Allen. Fake sister? Naguguluhan naman na tanong ni Alden. Bakit? Alam mo ba na may fake sister si Miggy? Tanong naman ni Allen kay Alden. Hindi kaagad nagasagot si Alden. She's not here. Sabat naman ni Miggy. Nagsinungaling siya sa mga ito.